tikman natin yung ano, kasi pwede na siya eh. Sarap. Hello everyone and welcome back again sa aking channel at nakalipas na naman ang isang linggo sa ating kalendaryo at hindi na nga mapipigilan ang pagsapit ng Pasko. Kayo ba ay naka-ready na para sa inyong mga inaanak at sana matapos na ang pandemic na to at sabay-sabay tayo mag-celebrate ng Pasko at sa darating na bagong taon. So for today's video naman, decantation process naman yung gagawin ko sa aking ginawang tutorial last week. Gumawa ako ng pineapple wine. So after niya ma-store ng 7 days, so i-decant ko naman siya. So decantation kasi is transfer mo yung galing sa isang bote, transfer dun sa another bote na tatanggalin mo, hindi mo isasama yung sediment or yung mga insoluble particles na naiwan dun sa yung pinag-fermentationan ko last week. So, eto na guys, yung aking ginawang pineapple wine after 7 days. So ngayon, i-decant ko naman siya. Ito kasi yung mga sediment na to, kailangan hindi to masama para tuloy-tuloy yung clearing process niya. Yung clarification process niya. Then, itong mga pulp na to is tatanggalin ko siya. Then, good luck na lang sa akin kasi napaka... Mas maganda kasi yung wide mouth fermentation bottle. So, since wala pa akong available nun. So, ito lang yung meron ako. Then, transfer ko siya dito. So, dapat maiwan itong mga pulp, tapos itong mga sediment sa baba. So, ito na yung wine na ating ipaprocess step by step na hanggang sa mag-clear siya into white wine. A few moments later. So, ito na siya guys. Ito, transfer ko siya. Hindi ko na siya gagamitin ng bulak. Yung last na ginawa ko nun sa mango wine ko, na ginamitan ko siya ng bulak. At inabot ako, piling ko, kakabutan ako ng Pasko sa sobrang filter. So, mas maganda ko meron filter paper. As of now, i-decant ko muna siya since first step ng filtration process. So, later on ko na lang siya gagamitan ng filter paper para mas ma-clear yung pineapple wine. And guys, yung mga light juices ng mga fruits, siya yung nag-convert into white wine. So, itong mga to, yung like mango, banana, pineapple. So, pagka na-extract ko siya, gagawin nyo siyang wine, ang mapoproduce niya is white wine. So, yung mga grapes kasi na mas matataas yung highly color, yung mga katulad ng grapes, blueberry, tapos ng mga dragon fruit, yun yung matataas yung dye niya. Yun yung nag-formulate into red wine. So, dapat yung hindi siya masisikatan ng lights or ng araw din siya or mas dark. Yan na lang. So, yung mga white wine, pwede naman siya dito para mas mag-clear pa siya. Dapat nakalagay siya sa clear bottles or something light na makikita mo yung solution or yung pinakang liquid. So, ayan, pa-transfer na natin. So, itong puti na to, nilagyan ko lang siya ng bulak kasi hindi ko siya nilagay ng takip kasi yung yeast kasi nag-evaporate siya pataas. So, ang tendency niya, baka sumabog. And one time, ginawa ko yun. Nagulat kami. Sumabog na lang bigla yung wine na ginawa ko. Yun, sabog. Hi! Hello! Meron naman akong audience. Nagising na naman ang aking mga junakis. Ngayon, gagamitan ko siya ng tela para mas masala yung mga sediment. And hindi na natin sasama yung pulp. So, dapat hindi siya ma-disturb. Kailangan dito hindi pasmado.
brown. Charot, para na siyang suka. And feeling ko, mas mabilis tong i-filter tong pineapple. Unlike dun sa mango na kung ano nyo, ito siya, makikita nyo siya sa screen. Kasi yung pulp kasi ng mango is napaka, fine. So, second. So, tapos ko na yung isa, ito namang isa. One eternity later. So, charan, meron na tayong suka, charot. So, ayan, tapos ko na siyang i-decant. And ngayon, didikitan ko naman siya ng sticker. Why? So, ayan, for the meantime lang yan. Kasi, fermentation process pa rin siya. And, saka ko na lang siya stickeran ng lalagyan ng label ng pangmalakas ng label. As of now, yan muna. Para lang merong label as pineapple wine. At ito yung na-miss ko during that time na first year college ako, ang fermentation and beverage namin. So, kaya yan. Isipan ko siyang i-vlog. Hi nga pala sa aming magandang advisor na si Miss Evelyn Gabas. So, siya nagturo sa amin lahat ng mga yan. Ngayon, ina-apply ko siya at gusto kong uminom ng wine. So, ayun, sarili kong gawa at originality, para may originality. So, ayan. So, meron na tayong white wine. So, pineapple wine. So, kung makikita nyo, clear na siya kasi ang pulp kasi ng pineapple is hindi ganun ka-fine, kaya mas mabilis siyang mag-clear. So, ayan. Ang ala kasi, mas masarap, mas matagal. Kaya sabi nga sa isang commercial ng isang branded na alak, habang tumatagal, halang sumasarap ang mga alcoholic drinks. At dyan na nagtatapos ang aking video tutorials for today. At sana may natutunan kayo sa video tutorials nito. Maraming salamat sa inyong mga walang sawang suporta. At shoutout nga pala kay Senay Hugot. Ayan, panoorin nyo yung kanyang mga vlog. So, puro mga hugot. So, ayan. Support nyo yung channel na si Senay Hugot at saka si Jaciel. So, support nyo guys yung channel nila at thank you sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel. At wag niyong kalimutan mag-iwan ng like, subscribe, then hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. So, thank you guys! Bye-bye! Tikman natin yung kasi pwede na siya eh. Kasi pagkainom yung mga mayaman, pag mayaman kasing inom na to. Oh my shake, ganyan. Flashback. So, ito na siya guys. Ito, transfer ko siya galing dito, transfer ko siya galing dito, papunta dito. So, and guys, idagdag ko nga pala. Yung mga wine kasi, yung mga juices, yung mga light, ano ba ito? So, ayan, at dyan na nga ang aking, at siya sabi kasi, pagkainom yung mga mayaman, pag mayaman kasing inom ganito. Shake, ganyan. So, tikman natin yung wine.